araw sa inyo mga boss. So mag video tayo mga boss kasi may battery dito eh. So matagal na to, hiniram kasi ito eh, tapos binalik na hindi na charge, matagal na hindi na charge. So subukan natin ito i-charge sa charger ng charger ito ng laptop mga boss. So yung output niya so 19 mga boss, 19 volts. 19 volts. So 18 pala, 18.5 volts. 6.5 amperes. So malaki yung output niya mga boss. So 120 watts siya. Tapos patungo siya dito sa in, yung output niya patungo naman dito sa in ng charger controller sa solar ito mga boss. So in dito, so yung out niya ito yung magcha-charge. So subukan natin to i-charge itong battery na 3 to 700 kasi ito eh, apat na naka-series kaya magto 12 volt siya, tapos may BMS. So charger controller din ito, protection board yan. So try natin ito i-charge. So saksak natin to sa 220. Syempre to 20 mga boss kasi to 20 tayo dito eh. Yan. So nasaksak na natin. So itong mga boss, hindi ito makikita yung niya eh, dito sa solar charge controller, hindi makikita yung niya eh. Yung digital na voltmeter kasi wala pang load, hindi pa naka-load. So yung load mga boss, yung patungo na sa magcha-charge siya. So kumitan natin. So ito yung negative. Yan. So tsaka positive. So wala talaga ito mga boss kasi spark ito eh. Yan. Positive. So yan. So nasa lang siya mga boss, 10 volts. So 10 volts, yung makikita nyo na 18 mga boss, yan 18.6, regulated kasi ito, dito yan galing eh. Ngayon pagpasok niya dito 18, tapos yung 10.1 volts, ito yun. So na-control niya mga boss yung voltahe. Kunwari umabot itong yung 10.1 volts, umabot yan ng 13 volts, so full na yan kasi nagko-control niya eh. Yan. So ito galing sa solar yan. So pero hindi galing yan sa solar mga boss, galing yan dito sa laptop, charger ng laptop. 19 volts ang out. So in niya dito yung solar yan, ito may sign solar ito eh, negative positive sa solar in. Tapos ito yung battery, so magcha-charge na siya dito. So dyan. So ngayon ito pwede ito sa load eh, dito kayo mag-ano ng mga loads sa house or sa mga ilaw. So same lang sila dito ng battery, parang parallel lang sila eh. So okay, tagal pa ito mga boss. Yan, pabalik-balik 10.1, 10.2, 10.1, 10 volts lang pala eh. So kung sira ito mga boss, kung sira ito, isa-isahin natin to i-charge kasi parang hindi na balance yung battery niya sa ilalim eh. Dapat talaga mabalance yung, dapat talaga abot siya ng 12 volts para yung BMS board, yung charger controller niya din magbibigay ng ng voltahe na series, kasi naka-series ito eh. So may charge niya lahat. So baka merong sira dito na isa na battery, so i-charge lang natin isa-isa. So mamaya na lang yan, tingnan muna natin dito kung perfect ba, so tumataas ba yung voltahe niya dito kasi point lang eh. Fast charger kasi ito mga boss eh, itong charger ng laptop. So 120 watts. So kung bilangin natin mga boss, pang na charge ito eh, pang hundreds na yata na charge na battery kasi nagcha-charge din ako dito ng
Yung mga lead acid, yung malalaki, yung mga 24 plates na battery, yung matataas. Yung sa mga dump truck, lead acid, battery ng motor pwede. So hindi maano yung battery ng motor mga boss at saka yung truck kasi nakokontrol niya eh. So pag full na yung charge, may mga ano dito sa loob kasi may ano mga MOSFET. Yung mga ano RAF na mga IC. Yun ang nagaano sa ilalim, yung nagbibilis ng karga. So makontrol niya mga boss yung charge na hindi talaga maano yung battery maano kasi makokontrol niya yung charge na nasa mga 12.8 or 13 volts. So stop na siya, hindi na siya magcha-charge. Ngayon pag nag-charge ang battery, automatic papasok yung ano, kakarga naman, magdi-discharge yung battery, kakarga naman kasi magdi-discharge ang battery mga boss eh. Kahit hindi nakagamit, magdi-discharge yan. So kakarga siya, kaya ito hindi titigil ito eh, yung voltmeter. So hindi klaro mga boss kasi walang load eh, walang laman eh, walang laman yung battery na yan, itong 32700 naka series. So walang laman yan. So ito lang. So pag meron kayo nito mga boss na hindi na nagagamit battery, charger ng laptop, so pwede ito i-charge ng ano mga boss, battery na sasakyan o kahit anong 12 volts na battery. So ito lang yung charger controller nya. Ano lang ito, mura lang ito eh, sa online. Nasa 200 lang ito mahigit mga boss. So, simple lang mga boss, hindi na transformer mga boss kasi mabigat yung transformer eh. Ito portable na kasi ito eh. Pwede na ito ma-hand carry kahit saan nyo dadalhin. Basta may 220 lang na input or sasakyan, inverter. Pag-invert tayo ng voltahe na 12 volts sa inverter, tapos yung out nya 220. So masasaksak ito. So magcha-charge siya. So simple lang ano, simple lang pagka-set up mga boss yun. So hindi masusunog mga boss. Kasi yung charger talaga ng ano nasa ano eh, 16 volts. 16 or 14 volts na malalaki yung amperes, nasa 20 amperes tapos 14 volts. So fast charger din yun. Ito malaki voltahe, maliit lang ang pirahe. So okay lang din kahit malaki voltahe kasi nakokontrol dito eh. Sa charger controller, to charge controller, nakokontrol niya. So walang problema dito mga boss kasi pag ano ng battery, pag full charge, hindi na ito magbibigay. Tatapon niya dito sa load. So automatic kasi ito. So ayan. So kung hindi pa ito maano mga boss, buksan natin to. So parang sira eh. Yan. Kanina pa 10.1, 10.2, pabalik-balik lang. Parang hindi tumaas yung voltahe. Kasi fast charger ito mga boss. 19 volts, 6 amperes. 19 volt, kahit 19 volts at saka nasa 3 amperes, madali lang din mag-charge. Kasi times yung amperes at saka voltahe, yun ang watts niya. So ito 6 times 6.5 times 18.5. So 120 watts. Yan, volts at amperes, times yan, yan ang kanyang wattage. So ayan mga boss, hindi pa eh. So kakat muna natin.